Ang relasyon niyo ay nakaraan na. This is different now, Vanessa. You're entering a new chapter of your life. At gusto kong kasama mo ko. Dear Amihan Stories presents Gar Maniego Series 3, My Secret Twins with the Policeman. Written by Ate Samuha, 21. Kababalik lang ni Venice sa Italy. Tutulungan niya ang Kuya Vihan niya na maghanap ng babaeng magdadala ng tagapagmana nito dahil meron itong kasunduan sa mga magulang nila, pero nakahanap na pala ito. Oh wow, you have a pretty visitor. Anya sa Kuya Vihan niya na makitang babae sa sala nila. Good day, ma'am. Magalang na bati ng babae sa kanya. Inusisa niyang babae na mapagtantong isa itong Filipina. Ipinakilala niya sa sarili at tinanong ang pangalan nito. Bukal sa loob niya makipagkamay kay Shiloan dahil wala siyang naramdamang anumang negatibo rito. What's your name, pretty? Tanong ni Venice. I'm Shiloan, ma'am. Malamyos ang boses na tugon nito. A peaceful name. By the way, I'm Venice Garmaniego. Nice meeting you, Shilo. Magiliw na pakilala ni Venice. Anyways, I have to go, brother. Take care of your guest first. Anya sa kapatid. Naglakad siya palapit dito at tumingkayad para maabot ang tainga nito. Galingan mo, kuya. Kapag nahanap ni Kuya Von ang babaeng pinapahanap niya at nag-anak sila, siguradong mawawala sa iyong villa na to. Bye, brother. Bye, Michilo. Siya si Venice Garmaniego, 26 na taong gulang, ang nag-iisang anak na babae at bunso sa pamilya. Isa siya sa namamahala ng VG Luxury Furniture at VG Shopping Street sa Italy. Mga negosyong itinatag kasama ang kuya niyang si Vihan. Inabala niya ang sarili sa pagtatrabaho hanggang sa hindi niya namalayan na 4 na taon na nakakaraan mula nung magunaw ang mundo niya dahil sa pag-ibig kay Adriel. At mukhang muling magbubukas ang pangalawang pag-ibig para sa kanya. Sa kabilang banda, biglang tumunog ang cellphone ni Jose Benjamin Fuentes na mas kilala bilang Job. Siya'y 33 anyos, isang police captain. Siya'y nag-iisang anak at lumaki may mahigpit na disiplina, kaya naman mataas ang ekspektasyon sa kanya ng mga magulang. Kasalukuyan naman niyang binabaybay ang daan patungo sa Batangas. Kinuha niya muna ang earphone at sinalpak yun sa tainga bago sinagot ang tawag. Hello, Superintendent Abellera. Masayang bungad niya sa kabilang linya. Captain Fuentes, where are you now? Tanong nito sa kanya. On the way pa lang ako sa resort niyo, sir. Di ba libre niyong vacation ko doon? Kunwaring sabi niya kahit wala itong ipinangako sa kanya. Gusto niya lang namang magbakasakali. Narinig niya tuloy ang mahina nitong tawa. Go to our resort. Sabihin mo lang ang pangalan ko, Captain. Kahit 1 buwan ka pang mag-stay ay walang problema. Basta may dala kang chika babes. Siya naman ang natawa sa biro nito. Si Superintendent Simon Dos Abellera ay matagal niyang boss. Kasama niya ito sa police station kung saan siya unang na destino. Captain pa lamang ito noon. Sa katunayan ay mabait ito at kayang iniidolo niya. Sir naman, walang ganyanan. Porket may biyaya ka ng Roba, Sadja at Timothy. Sus, gusto ko lang mag-settle down ka na rin. Sa batch nyo, ikaw na lang yatang walang chicken. Natatawang biro nito. Chicken? Kunot noon tanong niya. Yeah, chicken. Makukulit na chikiting, Captain Fuentes. Boss Simon Dos, alam namang idol kita. Gusto kong unang babaeng mamaling ko, ayun din ang iharap ko sa altara. Ay nako Job, lumampas ka na sa kalendaryo. How old are you again? 33? Opo, boss. Ay, malakas pa mga tuhod, boss. Kaya pang mag-spaghetti ng pababa at pataas. Ow! Natatawang sang-ayon niya. Humalakak ito sa kabilang linya. Hindi mo na ako boss ngayon, Captain Job. Papaalala ko lang na si General Arnold Gonzales na ang bago mo boss. Opo, boss. Pero ikaw pa rin ang number 1 na boss ko, kahit saan pa ako madestino. O siya, sige Job. Enjoy ka sa vacation mo ah. Palagi mo lang tandaan ang mga aral at natutuhan mo sa akin. Hindi ka malili sa trabaho mo. Paalala nito sa kanya kaya napatango-tango siya kahit hindi nito nakikita. Salamat sa exit call at libreng vacation, sir. Makapag-relax talaga ako bago sumalang sa trabaho. At alam mo na, may bagong boss na naman. Tito mo naman ang bago mong boss.
Nasanay na ako sa'yo, boss. Kaya ka palaging pinagpapala kasi ang bait mo sa amin. Isa ito sa naging mentor niya noong baguhan pa lang siya sa serbisyo. Naging kuya na rin niya ito, kaya mataas ang respeto niya. Pagdating niya sa resort ng mga Abeliera sa Batangas, agad siyang inasikaso ng receptionist at diretso siyang dinala sa kwartong inilaan ni Superintendent Abeliera para sa kanya. Diretso agad siya sa kama at hindi na malayang nakaidlip na rin siya. Nagising naman siya sa tunog ng alarm ng kanyang cellphone. Matapos ang kanyang exit call, binigyan siya ng 15 araw na leave bago muling bumalik sa tungkulin. Na-assign siya bilang police escort ng isang opisyal sa Batangas, ang provincial director ng PNP na tiyuhin niya. Napagpasyahan naman niya lumabas. Habang abala siya sa pagtingin-tingin sa paligid, ay may bumangga na sa kanya mula sa likuran. Ouch! Agad siyang humarap at nakita ang babaeng nakaupo sa buhangin. Tinulungan niya itong tumayo. Naku, I'm sorry, miss. Hingin pa umanhin niya kahit wala naman siyang kasalanan. Mi dispiace, senyora. Napakunata noon niya dahil hindi niya naintindihan ang sinabi nito. Ha? I'm sorry, sir. Hindi kita nakita. Sabi nito. Sa unang tingin pa lang, napagtanto niya na hindi ito Pilipina. Matangkad, may maputing kutis, abong mga mata, at light brown ang buhok. Senyora? Isang snap ng daliri ang nagpabalik sa kanyang diwa. Napakurap pa siya ng ilang beses. Nakaramdam siya ng pagkapahiya. Iyon ang unang beses na natulala siya sa isang babae. Senyor, are you okay? Napalunok siya na magtama ang mga mata nila. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay parang nahihipnotismo siya nito. I'm fine. Marahan yan sagot. Okay, I have to go now, sir. Sorry again. Paalam nito. Nakatulalang nakatanaw lang siya rito habang naglalakad na ito palayo. What was that, Jose Benamin? Nakakahiya ka. Kastigo niya sa sarili. Naihilamos na niya ang palad niya sa kanyang mukha. Naiiling na umalis na rin siya sa tabing dagat. Samantala, nagmamadaling pumasok si Venice sa kanyang suite. May nakabanggaan siya kanina at nawalan siya ng balanse, kaya nabasa rin siya ng tubig dagat. Oh mio Dio, Venice! Sei embarazante! Asik niya sa sarili. Sinasabi niya sa sarili na nakakahiya ang nangyari sa kanya kanina. Nasa isang resort siya sa Batangas. Unang araw pa lamang niya roon kaya naisipan niya maglibot-libot na muna. Bumuntong hininga na lang siya at pumasok sa banyo upang makapagbanlaw. Kinabukasan ay mag-isa ulit siya na masyal. Naupo siya sa tabing dagat. Pinagmasdan ng malawak na karagatan nang may lumitaw na bulaklak sa harapan niya. For you. Sabi ng isang baritonong boses. Ano to? Tanong niya na magkaharap sila ng estranghero. Nagtataka siya sa biglaan nitong paglapit sa kanya. Bulaklak. Alam kong bulaklak to. Pero para saan naman? Seryoso niyang tanong. Nakita ko lang sa isang trend sa social media. Nilalapitan nila yung mga taong nag-iisa at malayong iniisip. Bibigyan nila ito ng bulaklak at letter. At nakasulat naman, smile. You're the most beautiful person I've seen today. Paliwanag nito. May ngiti na sumilay sa mga labi niya. So, content creator ka? Vlogger? Tanong niya saka nagpalinga-linga. Hinahanap ko nasa ng kamera o kasama nito pero wala naman siya nakita. No, I just applied it to you, miss. Pinagmasdan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Matangkad, maayos ang tindig, at maihahalin tulad sa tatlo niyang kuya. Simple ang suot nitong puting V-neck t-shirt at brown khaki shorts. Ngunit litaw ang matangos na ilong at mga matang kulay brown. May kung anong pamilyar sa itsura nito. Hi, my name is Job. Pakilala nito sa sarili at inilahad ang kanang kamay sa harap niya. You are? I'm Venice. Tinanggap niya ang pakikipagkamay na lalaki. Nang magdaop ang mga palad nila bigla rin siyang bumitiw dahil sa kuryenteng dumaloy sa buong sistema niya na tila naramdaman din ito dahil kapwa sila napangiti sa isa't isa. Ikaw ang babaeng bumangga sa akin kahapon, right? Sorry ulit kahapon. Hingi niya ng paumanhin. It's okay.
Kung gusto mong may kasama o kausap, pwede ako, safe ka sa akin. Assurance ito. I can be your buddy for 2 weeks. Mukha namang harmless na lalaki at alam niyang mapanlin lang ang physical appearance ng isang tao. Subalit mahusay siya sa pangingilatis. Tumitingin ito ng diretsyo sa mga mata niya. Doon palang malalaman na niya na wala itong itinatago. Bakit mo naman gagawin yun? Hindi naman tayo magkakilala. Naiiling na sabi niya. Oo nga't harmless ito, pero lalaki pa rin ito. Magkakilala na tayo. Ako si Job at ikaw si Vanessa. So what, Job? Still stranger tayo sa isa't isa. Nakangiti pa rin na lalaki. Parang aliw na makipag-usap sa kanya. paano tayo yan magiging friends kung pagsusupladahan mo ko, Miss Vanessa? Ngayon ko lang na-realize, marunong ko pala magsalita ng Tagalog. What? Nag-alien language ka kasi kahapon, kaya akala ko hindi ka Filipina. So, tatanggapin mo na ba ang offer kong maging buddy mo? I promise, I mean no harm. My heart is pure, even if every crow in the world turns pink, I will stay a good person. Hindi niya napigilan na matawa. May sense of humor ang lalaki na wala ang mga nakatatanda niyang kapatid. Fine, pero okay lang ba sa'yo? Hindi ba ako abala? Curious niyang tanong. I'm on a vacation, Miss Vanessa. Advantage na rin to para sa akin. Boring kayo mamasyal na mag-isa kahit gaano pa kagandang tanawin. O yan, ngumingiti ka na. Tinuro pa siya nito. Nang ito naman ang umiti, ay naramdaman niya ang mabilis sa pintig ng puso niya. Sige na nga, thanks for this. Tinanggap na niyang isang tangkay na rosas. Welcome po. Tara, maglakad-lakad tayo doon. Aya niya dito. Saglit pa siya nagulat nang ilahad nitong kanyang kamay. Dahil sa pagiti nito, ay lumitaw ang maganda at mapuputi nitong ngipin, pati biloy sa magkabila nitong pisngi. Okay, tugon niya at tinanggap ang kamay nito. Nagsimula silang naglakad-lakad, dinadama ng mga paa nila ang malamig na tubig dagat. Marunong ka ba mag-jet ski, Vanessa? Napatingin siya sa jet ski na nasa tabing dagat. Yes, sisiw lang yan sa akin oh. Talaga? Gusto mo bang mag-jet ski tayo? Gumiti siya tumango. Sure. Kanya-kanya sila sa pagsakay sa jet ski. Naisip naman ito na magpaligsahan sila para daw may thrill. Kaya iyon ang ginawa nila. This is great. This is great. Haramdam niya ang kasiyahan sa dibdib. Nakatayo pa siya kahit mabilis ang pagpapatakbo niya. Ayaw niya maabutan siya ni Job na nasa likod niya lang. I'm coming, Vanessa. Ililibre mo ako ng dinner mamaya kapag natalo kita. Sigaw nito. Umiling-iling siya at nilabas ang dila upang asarin ito. Yun ay kung matatalo mo ko. Sige, habol! Job, habol! Nabigo nga ito sa paligsahan nila. Siya ang nanalo. Madalas kasi ganoon ang activity nila ng mga kapatid niya. Talagang sisiw lang to sa'yo, Vanessa. What if mag-second round tayo? No, matatalo ka pa rin naman. Pabiro niya nitong sinuntok sa braso. Napangiwi siya dahil siya lang nasaktan. Natatawang hinawakan ni Job ang kamay niya. Hinimas-himas pa nito yon. Fine, panalo ka na. Pagsuko nito. Tara, iba naman ang gawin natin. Sa loob lang ng isang araw ay marami na silang ginawa na lalaki. At aminado siya nag-enjoy siya dahil masaya pala itong kasama. Nasundan pang pamamasyal nila sa mga sumunod na araw. Hanggang sa isang araw ay naaabutan niyang binata na naliligo sa dagat. Wala itong suot na pang itaas. Kaya ang ginawa niya ay bumalik siya sa kanyang suite, kinuha sketchbook at pencil. Nagmamadali rin siyang lumabas at umupo hindi kalayuan sa pwesto nito. Kung si Zorena ay nagawang iguhit ang likod ng Kuya Von niya gamit ang charcoal material, siya naman ay kayang mag-sketch ng realistic basta ang object niya ay isang kaaya-ayang nilalang. Realistic half-side face. Saad niya saka nagsimulang gumuhit. Lihim niyang iginuhit ang side view face si Job habang malaya itong naglalakad. Hindi na rin niya namalayan na nakalapit na ito sa kanya. Hey, what are you doing, Vanessa? Tanong nito sabay upo sa tabi niya. Mabilis niyang sinarang sketchbook. Napapitlag siya dahil dumikit ang basa nitong braso sa kanya. Hey, mababasa ako! Reklamo niya.
Ngunit ginawa niya lang yon para takpan ang pagpapanik niya kanina. Bakit? Hindi ka ba maliligo? Usisa nito. Napatingin siya sa karagatan. Mukhang magandang ideya nga ang magbabad sa dagat. Pero babalik ka na yata sa suite mo, Job. Umiling ito bago sumagot. Sasamahan kita. Inilahad na naman ito ang kamay. Ilang beses na nitong ginawa yon, pero hindi pa rin siya nasasanay. Iwan na muna yung sketchbook sa cottage. Tumango lang siya. Paglapag niya ng sketchbook sa mesa, ay sinimulan niyang hubarin ang kanyang summer dress at nakarinig siya na mahihinang mura. Job, are you okay? Nag-aalala niyang tanong sa binata. Nakatalikod na ito. Nang hawakan niya ito sa braso ay napapitlag pa. Hey! Okay lang ako. Tugon nito bagamat hindi pa rin humaharap sa kanya. Are you sure? Tingin ka nga sa akin, Job. Ayoko. Ha? Bakit naman? Naiskandalo mga mata ko, Venice. Kumunata noon niya sa narinig. Medyo hindi pa niya ito nagets. Job, ano bang sinasabi mo? Ikaw kasi, bakit basta-basta ka nalang naguhubad sa harapan ko? Iritado niyang tanong. Nang sumuliyap sa kanya ay namumula ang magkabila nitong pisngi pati ng tenga nito. Napangisi siya na mapagtanto niya kung gaano ito kainosente. Talagang hindi siya nagsisisi na ibigay dito ang tiwala niya. Sus, ang dami kayo nakabikini lang. Bakit hindi mo kayo makita na ganitong ayos ko? Naaaliw niyang tanong. Matapang na hinarap na siya nito. Seryoso ng ekspresyon ng gwapo nitong mukha. Nagbigay yun sa kanya ng kakaibang kilabot, pero sa paraan na hindi naman siya matatakot. What? Tila nang hahamon niyang tanong. Hindi na nawala ang pagngisi niya. Subalit napadaing siya ng pitikin nito ang kanya noo. Job! You're different from them, Venice. Of course, I was surprised. You're beautiful, so beautiful that it makes me want to keep you all to myself. Siya naman ang natigilan sa sinabi nito. Umawang pa ang labi niya. Lumapit sa kanya si Job. Akala niya'y aabutin nito ang pisngi niya, pero isasara lang pala nito ang kanyang bibig. Oh, tulala na naman si Venice. Guwapo ako, no? May laway ka na, oh. Mabilis naman niyang pinunasan ang bibig niya, subalit mukhang pinagtitripan lang siya nito. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki, at nang akma niya itong tatadyakan sa binti, ay mabilis itong nakaiwas. Mas mabilis pa rin ako sa'yo. Pangaasar nito, at dahil ayaw niyang magpatalo, ay hinabol niya ito. Hey, bumalik ka rito, Job! Ayoko nga, habulin mo na lang ako. Malakas at tumawa pa ito habang mabilis na tumatakbo. Hindi niya ito nahabol dahil bigla siya nadapa. Nang makita nito ang kalagayan niya, ay nanlaki ang mga matang bumalik ito sa kanya. Hey, are you okay, Venice? Nang tinulungan siya nitong makabangon, ay hinila niyang buhok nito. Aray! Dahil sa'yo kaya ako nadapa eh. Paninisi niya, bagamat wala naman siyang hinanakit dito. Nagpupumiglas na ito ngunit hindi siya magawang itulak. Siguro ay natatakot na masaktan siya. Venice! Sigaw pa nito sa pangalan niya. Pinilipit niya ito sa leeg. Uulitin mo pa bang ginawa mo kanina, ha? Promise, hindi na. Aray, aray! Tama ng paghila mo sa buhok ko. Reklamo pa nito. Binitiwan naman niya at tinawanan ito. Grabe ka sa akin, ha? Sakit mong manabunot. Nagkibit-balikat lang siya tumayo. Pinagpagan ng buhangin sa kanyang katawan. Napaiwas naman ito ng tingin. Venice, hindi pa pwedeng maligo ka ng hindi ganyan? Mahina nitong tanong. Shut up ka na lang dyan, Job. Tara na't maligo. Wika niya. Ngayon naman ay siya naglahad ng kamay. Nakangiting tinanggap naman yon ni Job, pero sa jampilyo talaga ang binata. Pinangko siya nito at natatawan tumakbo pa. Hindi na siya nakareklamo pa. Yumakap na lang siya sa leg nito. Sa gabi naman, nag-iya siyang pumunta sa bar. Iyon na lang kasi ang hindi nila nasusubukang puntahan. Hey Vanessa, huwag ka masyado magpakalasing ah. Paalala ni Job. Let's see. Kibit-balikat at sabi niya. Kasalukuyan na sila nakaupo sa high stool at may hawak ng basong may lamang vodka. Habang ang ibang customer naman ay abala sa pagsasayaw sa dance floor. Alam mo, may kamukha ka, Job. Lasing na turan niya sa lalaki. Alam niyang namumula na magkabila niyang pisngi.
Pero sinusubukan niya pa ring alalahanin kung sino lalaking kamukha ni Job. Sa tingin mo? Tugon nito. Oo, hindi ko lang maalala kung sino. Basta parang pamilyar ka. Ay naku, lasing ka na. Tara na, bumalik na tayo, Venice. Inalalayan pa siya nitong makatayo. Sumama na lang siya rito. Nang makarating sila sa loob ng suite, ay maingat siyang ibinaba ng binata. Napatitig siya sa gwapo nitong mukha. Job, May kailangan ka? marahan siyang tumango at hinilang braso nito. Namilog ang mga mata ni Job. Venice. Job, bakit ang gwapo mo? Tanong niya at pilit niya itong hinila kaya nadaganan siya nito. Venice, lasing ka na talaga. Mabuti pa, aalis. Hindi na niya tinapos ang pagsasalita ni Job. Siya na mismo ang humila sa kuwelyo ng damit ito. Napapikit siya nang maramdaman na malambot itong labi. Ramdam niya ang paninigas ng katawan ni Job at bahagya itong umahon. Napatitig ito sa mga mata niya bago bumaba sa labi niya. Venice, wala bang magagalit kapag hinalikan din kita? Mahina lang siya natawa, sinapu niyang panga nito. Go on, Job. Wika niya, ngumiti ito bago dahan-dahang inilapit ang mukha. Saka siya nito, masuyong hinalikan. Sa sandaling yon, pansamantala nilang nakalimutan ng lahat. Ang mainit na damdamin lamang ang nangingibabaw at doon nagsimulang magbuklod ang kanilang mga tadhana sa paraang walang sino man ang makapaghihiwalay. Naunang nagising si Venice. Pagmulat ng kanyang mga mata ay ang guwapong mukha ni Job ang bumungad sa kanya. Nakaunan siya sa braso nito at ang isang kamay nito ay nasa baywang niya. Oh my God! Nang sipatin niya ang sarili ay nakasuot na siya ng t-shirt na alam niyang pagmamay-ari ng binata. Pero malinaw niyang naalala ang nangyari kagabi. Hindi niya lubos akalain na maibibigay niya ang sarili sa lalaking hindi pa niya ganong kilala. Samantala sa naging boyfriend niya noon ay never nilang ginawa ang bagay na yon sapagkat malaki ang respeto sa kanya ni Adriela. Dahan-dahan niyang inalis ang braso ni Job sa kanyang baywang. Napaupo siya at napatitig dito. Isa lang ang nasa isip niya ng umagang yon. Makaalis siya sa Batangas ng matiwasay at makabalik sa Italy. How did I end up doing this? Kastigo niya sa sarili. She was not ready to fall in love again. Hindi pa siya nakaka-move on kay Adriel at mali na makipagrelasyon siya sa isang lalaki dahil lang may nangyari sa kanila. Mali na makipagrelasyon dahil sa pressure. Maingat siyang bumaba mula sa kama at dumiretso sa closet. Isa-isa niya dinampot ang mga gamit niya saka inilagay sa kama. Nagpalit siya ng damit. Bago siya lumabas, ay napatingin pa siya sa sketchbook. Aalis siya dahil hindi siya sigurado sa damdamin niya. Nag-iwan siya rito ng isang sulat, kasama ang sketch niya na mukha nito. Hanggang sa muli, Job. 2 buwan na lumipas, hindi akalain ni Venice na isang gabing pakikipaglaro niya sa apoy ay nagbunga. Cos'hai detto, Venice? Seryosong tanong ng Daddy Vito niya sa salitang Italian. Tinatanong nito kung ano ang sinasabi niya. Nasa loob sila ng opisina nito. Doon lang din sa bahay nila sa Roma. Walang pag-alinlangan siya nagtapat sa daddy niya. Inilapag niya ang positive PT sa ibabaw ng mesa nito. Buntis ka at sinong ama? Sunod-sunod na tanong nito pero magsasalita pa lang sanay siya nang bumukas ang pinto at pumasok ang mami niya. Sinong buntis, love? Bungad na tanong nito. Naglakad ang mami niya papunta sa kinaroroonan ng daddy niya. Humalik ito sa pisngi ng daddy niya bago humarap sa kanya. Sino ulit? Oh my God, anak! Is this yours? Kinuha nito ang PT. Parang hindi pa rin ito makapaniwala. I'm sorry, Mami. I'm sorry, Daddy. Mahina niya sambit. Who's the father? Ulit na tanong ng kanyang ama. I met him in Batangas, Dad. We were already friends before that night happened. Pero hindi ko man po masyadong kilala si Job ay alam ko pong mabuting tao siya. Paliwanag niya bagamat kinakabahan pa rin. Diyos mio! Nung may boyfriend ka, hindi ka nabuntis. Tapos ngayon na single ka, ay saka ito nangyari.
Disappointed sabi ng daddy niya. Nakagat niya ang labi. How old are you? You're turning 31, Vanessa. Tumanda ka yata ng paurong. Love. Saway ng mami niya rito. Hindi naman sa kinakampihan kong anak mo, Vito. But look, she's turning 31. Kaya naman sigurong alagaan na magiging anak niya. Love, tulungan na lang natin siya magpalaki ng anak. Gabayan natin siya. Hindi ganito na pangungunahan ka agad ng galit. Sinong tutulungan na magpalaki ng anak? Sabad ng Kuya Viraj niya. Napatayo pa siya sa gulat, mas lalo siyang kinabahan. Yung bunso niyong kapatid. Buntis. Sagot ng daddy niya. Buntis ka, Vanessa? Kunot noon tanong nito sa kanya. Nabalitaan kong pumunta ka sa Batangas. Kay Adriel ba? Segunda nito. Nakita niyang paggalaw ng panga nito nang hindi siya sumagot. No, hindi siya kuya. Nakilala ko lang sa isang resort. Tugon niya sa nakatatandang kapatid. What? Nakilala mo lang? Gulat at tanong nito. Nagpabuntis ka sa kakakilala mo pa lang? Ganyan ba epekto sa'yo ng paghihiwalay yun ni Adriel? Vince naman, move on. 4 na taon na kayong hiwalay. Hindi naman yun epekto ng paghihiwalay nila ni Adriel. Hindi nga lang siya sigurado kung ano ang nararamdaman niya para kay Job. Bastang alam niya ay may physical attraction sa pagitan nila. Natatakot lang siya na mabigyan niya ng responsibilidad ang binata. Baka hindi ito handang panagutan siya. Kahit ano pang sabihin niya, one night stand lang ang nangyayari sa kanila. Nag-move on naman ako Sorry kung mahinang nila lang ang tingin mo sa akin na parang hanggang ngayon ay mukha pa rin akong bigo sa pag-ibig kuya. Umikot pa ang mga mata niya. Tama na yan. Singit ang daddy nila. Wala na tayong magagawa dahil nandiyan na yan. Ang gawin natin ay suportahan na lang natin ang kapatid mo, Viraj. Dahek! Sigaw ng Kuya Viraj niya. Disappointed itong tumingin sa kanya at umiling pa. I need to go back to the Philippines, Dad. 2 linggo ka pa lang nandito. Babalik ka na naman sa Pilipinas. Usisa ng kanilang ama. May asikasuhin lang ako importante doon, Dad. Pagkatapos ay lumabas na rin ito pero humabol pa ang daddy nila. Ayos-ayusin mo mga plano mo sa binabalik-balikan mo rin sa Pilipinas, anak. Baka pagsisiyan mo sa huli. Payo nito. Anong ibig niyang sabihin, Dad? Curious niyang tanong. Malalaman natin kapag bumalik ang Kuya Viraj mo rito sa bahay na tutok na sa trabaho at ayaw nang magpaistorbo. Sagot ng daddy niya. Nagkatinginan ng mami at daddy niya bago sabay na nagsalita. That's what love can do. Wow Naglalambigan pa talaga kayo sa harapan ko, Mom and Dad. Makaalis na nga. Paalam niya sabay dampot ang piti. Iniwan na niya doon ang mga magulang niya. Kahit mag-isa lang siya, handa niyang gawin ang lahat para sa magiging anak niya. Buo ang loob niyang gampanan ng responsibilidad at maging isang huwaran, mapagkalinga, matatag, at sapat na ina para sa anak niya. Pero kambal pala ang magiging anak niya. 5 taon na lumipas pero wala pa ring may bahay si Job. Paulit-ulit pa rin niyang naaalala ang babaeng nakasama niya sa Batangas noon. Where are you now? Tanong niya nang haplusin niya ang sketch na iniwan sa kanya. May sulat din sa likod ng sketch na pasasalamat sa 2 linggong nagkasama sila. Pina-personalize crystal plaque niya yon, katulad ng natatanggap niyang recognition awards. Kahit naka-half-side face siya sa drawing, alam niyang siya yon kaya inilagay niya sa kwarto niya bilang alaala ng babae. Nasa ganong pagmumuni-muni siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Sergeant. Sagot niya sa kabilang linya. Sasama ka ba bukas sa outreach program, Major? Tanong ng katrabaho niya sa estasyon. Wala pa naman akong pamilya, Sergeant, so pass. Ano ka ba, Major? Christmas program to para sa mga bata sa Bayampunan. Programa ito ni General Gonzales, tol. Balita ko darating din si Superintendent na Baliera and his family. Tapos ang pamilyar ni Sir Viraj. Si Viraj Garmaniego ay asawa ng pinsan niyang sa Adriana na naninirahan na rin sa Italy. Siyang tumulong sa mga ito noon para mabuo ang pamilya ng mga ito. Ganoon pa man ay hindi niya pa nakikilalang pamilya ni Viraj. Ang tanging kilala niya lang ay ang panganay nitong kapatid na si Von dahil bayaw ito ng dati niyang boss. Sige, titignan ko bukas. Tugon niya bago tinapos ang tawag.
Sa sumunod na araw ay sumama rin siya sa Tagaytay. Naglalakad na siya sa koridor papunta sa gaganaping outreach program. Para yun sa mga batang nasa bahay ampunan. Ouch! Isang matinis sa sigaw ng bata ang nagpahinto sa kanyang paglalakad, kaya lumingon siya sa kanyang likod. Nakita niya nakasubsob ang batang lalaki sa sahig, kaya agad niya itong dinaluhan. Are you okay, kiddo? Nag-aalala niyang tanong. Dahan-dahan niya itong itinayo, pero umiyak na ng malakas ang chubby na bata. Napangiwi siya sa pag-iyak nito. Mabilis niyang sinuri ang bata. May gasgas ito sa tuhod at siko, kaya naman pala umiyak ng ganoon. Malakas sa umiyak ito kaya nataranta na siya. Gusto mo bang i-blow ko ang yayay mo? Tanong niya. Don solo mama! Sagot nito sa ibang lengguwahe, sabay iling ng ulo. Kuwelo keisu cheso, Joshua? Kumunot noon niya sa narinig na pamilyar na boses, kasabay na mabilis sa pintig ng kanyang puso. Mama! Mama! Sabi naman ng bata at humiwalay na ito sa kanya. Hey baby, why are you crying? Tanong na malambing na boses. Dahan-dahan siyang tumingin sa babae at hindi nga siya nagkamali. Si Venice ang babaeng dumating. Mama, tulak ako ng mama, oh! Sabi ng bubuit at tinuro pa siya. What, baby? Napapitlag siya sa malakas sa boses ito. Hey, kiddo, I didn't push you. Depensa niya sa sarili. Nagawa pa niyang itaas ang dalawang kamay. Job? Tawag sa kanya ng babae. Nahagip ng paningin niya ang pinsan niyang sa Adriana, kaya nakaisip siya ng isasagot na dahilan. Venice, I swear, I didn't push your kid. Kahit mamatay pa si Viraj Garmaniego, promise. Mabilis sabi niya. Anong pinagsasasabi mo riyan, Benamin? Tanong ni Viraj na makalapit na mga ito sa puwesto nila. Ano nangyari, Kuya Job? Ang pinsan naman niya ang sunod na nagtanong sa kanya. Mama Adriana, tulak po ko na mama oh. Nadapa po si Joshua Van. Sabad ng batang lalaki. Hay naku Kuya Job, anong ginawa mo sa cute na batang to? Tanong ni Adriana. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Naglalakad lang naman ako Paliwanag pa niya. Pasulyap-sulyap siya kay Venice. Magkakilala kayo? Kunot noon tanong nito. Yes, pinsan ko si Kuya Job sa side ng mami ko. Hey! Singit na iyak na naman ang bulilit. Job, ano bang ginawa mo sa anak ko? Muli siya napaigtad sa gulat. Teka, kilala mo kapatid ko, Benamin? Tanong naman ni Viraj, ang nararamdaman niyang kirot sa kaalaman na may anak na si Venice ay napalitan ng takot at kaba. Yes. Tugon niya, dahan-dahan pa siyang umatras. Kung ganon, hindi nga ako nagkamali sa inala ko. Nasa kapatid kong ipinakita mong drawing. Mariin na sabi nito. Teka, naginala ka na baka sa kapatid mo yun? Balik niyan tanong. Humingi kasi siya ng pabor dito. Kapalit yun ang pagtulong niya rito dati. Bakit hindi ba sinabi sa akin? Well, nawala na yun sa isip ko. At kung totoo nga yun. Tinitigan pa siya nito na parang sinusuri siya. Love, ilayo mo muna si Venice at ang mga bata. Hindi nagtanong ang kanyang pinsan. Basta na lamang nito inayang umalis si Venice kasama ang batang umiiyak pa rin hanggang ngayon. Walang hiya ka, Benamin. Sigaw ni Viraj at nagulat na lang siya na malakas siya nitong sinuntok sa sikmura. Napaigik siya sa sakit at halos magpagulong-gulong siya sa sahig. What was that for, Garmaniego? Ikaw pala nakabuntis sa kapatid ko? Wika nito at natigilan naman siya. What? Para siyang binuhusan na malamig na tubig. What are you talking about, Viraj? Tumayo siya na hawak-hawak pa rin na nasaktan niyang sikmura dahil sa malakas sa suntok nito. Ikaw ang lalaking tinutukoy ng kapatid ko, Benamin. Kung ako nga, bakit ganitong isasalubong mo sa akin? Bakit ginawa ko ba to sa'yo nung pinsan ko naman ang nabuntis mo? Tinulungan pa nga kitang dalhin sa Italia mag-ina mo Panunumbat niya kay Viraj. Nagsalubong ang makapal nitong kilay. At saka wala akong alam sa nangyari kay Venice. Iniwan lang niya ako sa Batangas. Kung alam kong buntis siya, ipapanagutan ko naman siya. O kahit nung matapos mangyaring gabing yun. Kilala mo ako, Viraj.
May prinsipyo ako. Naninindigan ako sa tama. Eh bakit ginalaw mo ang kapatid ko? Kung may prinsipyo ka, alam mong mali Benjamin. Hindi niya napigilan na matawa. Isang klase ng tawa na may pangiinsulto. Mas masahol pang ginawa mo sa pinsan ko, Garmaniego. Pero tinanggap ko yun. Pinili kong tulungan ka para sa pamangkin ko. Tapos ganitong isusukli mo sa akin. Malamig niyang tanong. Humakbang na rin siya palapit kay Viraj. Siguro naman, tatanggapin mo rin ako. Malakas sa dumapo ang kamao niya sa panga nito, dahilan para pumutok ang labi nito. Napadura ito ng dugo. Para yan sa pinsan ko sa Adriel. Akala mo hindi ko alam na sinusumpa mo siya? Sunod na dumapo ang kamao niya sa sikmura nito. Mahinang umigik ang lang ito. Para naman yan kay Adriana. Sasugod na sana si Viraj sa kanya nang may pumigil dito. Kuya, ano ba? Nag-eskandalo na kayo rito. Masalamat kayo walang tao sa koridor para kayo mga bata. Mama? Napalingon siya sa batang naglalakad na palapit kay Venice. Parang nanlalambot ang kanyang tuhod. Hindi naman kasi niya alam kung saan talaga hahanapin si Venice pagkatapos siya nitong iwan. At wala naman siyang planong takbuhan ito. Pananagutan niya nangyari sa kanila. Pero wala. Umalis ito na hindi siya hinintay na magising. Lumuhod siya sa harapan ng batang lalaki. Agad niyang hinawakan ng maliliit itong kamay. What's your name, kiddo? Nauutal niyang tanong. Basag na rin ang boses niya. I'm Josiah Ben po. Magalang na sagot ito. Nagtatakang tinignan pa siya na parang naguguluhan sa nangyayari. Ngayon niya lang napagmasda na maamo nitong mukha. Malaki man ang pagkakahawag nito sa ina, hindi naman maikakaila na kamukha niya rin ito. Nang bahagya nitong kagatin ng labi, umawang na ang labi niya. May dimple ito. Oh God. Oh God. Sambit niya at nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Who are you po? Why are you crying? Sunod-sunod itong tanong. Marahan niyang hinilang maliit itong katawan upang yakapin. Yung po, Dada Von. Yung po yung mama na nanulak sa akin. Napahinto siya na marinig ang panibagong boses. Nalingunin niya yon ay nanigas ang kanyang katawan. Iyon ang batang umiiyak kanina. Agad siyang humiwalay sa batang yakap-yakap niya at mabilis sa sinuri ang sugat ito kanina. Pero wala siya nakita. Tito Pards, are you okay po? Tanong sa kanya ni Vicenzo. Kilala mo siya, Kuya Vicenzo? Inosenteng tanong ng batang lalaki. Oo, pinsan kaya siya ni Mama Adriana. Sagot nito. Napabitiw na siya kay Josiah Ben. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawang bata na iisa lang ang mukha. You two are twins. Mahinang anas niya. Dalawa nga ang naging anak nila ni Venice. Wala siyang kaalam-alam na may mga anak na siya. Kumuyom ang kamao niya at marahas na tumingin kay Venice. Nagulat pa ito at napaatras. Nilapitan niya ito at hinaklit sa kamay. Walang pumigil sa kanya. Kahit nandoon pang dalawang kapatid ito. Nang hilahin niya ito ay may umiyak na naman. Mama, saan mo dadalhin na mama ko? Joshua, doon muna tayo. Sabi ng isa sa kapatid ni Venice at binuhatan nito ang bata. Dinala niya sa garden ng bahay ampunan si Venice. Hinarap agad niya ito. Venice, anong tingin mo sa akin? Joke lang. What? Naguguluhan itong tanong. Ang tingin mo ba sa akin ay irresponsable? Na pagkatapos kitang dalhin sa langit ay hindi kita dadalhin sa altar? Malamig at seryoso talaga siya nang sabihin yon. May kaunting galit din dahil sa pagtatago nito sa kanya. Pero na makita niyang pigil ng ngiti sa labi ni Venice ay nagsalubong ang kanyang kilay. Hanggang sa hindi na nito napigilan na matawa. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Seryoso niyang tanong. Tinakpan nito ang labi para pigilan ng tawa. Venice! You're so funny kasi. Dadalhin sa altar? Mukha ba talaga akong joke sa paningin mo, Venice? Ganito lang, tatawanan mo ko. Akala ko ba ako may atraso sa'yo? Pero lumalabas na ikaw itong may atraso sa akin. Pagkatapos mong kunin ang puri ko, ganun lang. Basta mo na lang akong iiwan. Ipinakita na niyang galit siya. Sa kasamaang palad ay mas lalo lamang humagalpak ng tawa ang babae. At hindi pa nga ito nakontento
May kasama pang pagpalo sa kanyang dibdib. Oh my gosh, you're still the same, Job. Just like before, with that sense of humor. Are you for real? Ako? Kinuha ko ang puri mo? Natatawa pa nitong tanong. Napakapit siya sa batok at mariin na napapikit. I'm being serious here, and this is how you react. Sa tingin mo ba, nagpapatawa pa rin ako, Venice? Nahinto na ito sa pagtawa at hindi na ulit umimik pa. Tumingin na lang sa kanya at nagseryoso na. Okay, fine. What do you want to talk about, Job? Ikaw, 5 years ago. Bakit bigla ka nalang umalis? Hindi mo ko hinintay na magising. Panimula niya. Napabuntong hininga naman ito. Ay, Job. Yun lang ang naisip ko. Ayokong bigyan ka ng responsibilidad. At saka natakot lang naman ako. Natakot ka na baka tatakbuhan ko responsibilidad ko sa'yo? Venice, may dahilan ako nun kung bakit pinili kong lapitan ka. Dahil wala naman talaga akong balak na makipaglapit sa iba. Pero nagbago yun na makita kita sa tabing dagat. Hindi ako magbaboluntaryong samahan ka habang nagbabakasyon ako. What do you mean? Kunot noon tanong nito. Gusto ko silang makilala. Utang na loob, Venice. Pag-iba niya ng usapan. Totoo bang magpinsan kayo ng hipag kong si Adriana? Ano ngayon? Binalingan niya ito at tinaasan ng kilay. Are you aware na ex-boyfriend ko si Adriel? So what? Anong so what? Ayusin mo sa sagot mo, Joe ba? Dahil hindi rin ako nakikipagbiruan sa'yo. Napalunok naman siya na makitang pinalisikan siya nito ng mga mata. You and Adriel were no longer together when we met. And maybe my late cousin would be happy if we ended up together. Ang relasyon niyo ay nakaraan na. This is different now, Venice. You're entering a new chapter of your life. At gusto kong kasama mo ko. Kasama mga bata. Mahabang sambit niya at baka sa boses niya ang sinseridad. Ganon? Okay lang sa'yo na malaman ng pamilya mo na ex-girlfriend ako ng pinsan mo? Tila nang hahamon na tanong nito, hinawakan niya ang kamay nito. Hindi mapanghusgan tao ang pamilya ko, Venice. Kung sino man ang pipiliin naming makasama sa buhay ay tinatanggap nila at sinusuportahan kami. Teka nga lang, Job. Bakit mo ba laging sinasabi na magkakatuluyan tayo? Sa pagkakaalala ko, hindi naman naging tayo at isa pa, Do you think papayag ako na lumaki ang mga bata na hindi kumpletong pamilya ang deserve naman nila? Venice, ipinagkait mo na nga sa akin na malaman ng tungkol sa kanila. Tapos gusto mo lumaki sila na ganito lang tayo? May hinanakita tanong niya. Nakagat ito ang labi at bumuntong hininga. I'm sorry, Job. Hindi ko naman ipagkakait sa iyong karapatan mo sa mga bata. Hindi ko lang talaga kontrolado ang sarili ko noon. Sana maintindihan mo ko. Natakot eh. At hindi ako sigurado noon sa nararamdaman ko. Naguguluhan ako. Sabi nito, namula agad ang mga mata nito na para bang maiiyak na. Hinapit niya ito sa baywang at niyakap. Napangiti siya na maramdaman ang paninigas ng katawan nito. Noong nasa Batangas sila ay hindi sila nagyakap ng ganoon. Paano mo nagawa to sa akin, Venice? Bakit mo tinago ha? Tanong niya na may kasama ng pag-iyak. Hindi naman siya iyakin, pero dahil sa nalaman niyang may anak siya, hindi lang isa kundi dalawa ay talagang maiiyak siya. Siguro dahil na rin sa sobrang tuwa, naghalo-halo ng kanyang emosyon. Job, hindi niya ito pinansin at masumigpit ang pagkakayakap niya rito. Bitiw nga muna, hindi na ako makahinga sa iyo eh. Ayoko, gusto ko pang yakapin ka. Bumitiw ka muna, masama ng tingin sa iyo ng kambal. Sa puntong yon ay mabilis niyang pinakawalan ng babae. Sinundan niya ng tingin kung saan nakatutok ang atensyon nito. Tama nga ito, masama ng tingin sa kanya ng kambal. Parang susugurin na siya ng isa. Hi, sino ka? Bakit mo hinahagmama ko? Usisa ng isa at nabigla pa siya ng pinagkrus nito ang dalawang braso sa dibdib. Manners, Joshua Van. Paalala ni Venice sa bubuit. Ngumuso ito pero taas na pa ring nakatingala sa kanya. Sino ka po? Bakit mo po hinahag mo po ang mama ko po? Ulit ito sa tanong na talagang ilang beses binanggit ang salitang po. I'm Jose Benjamin Fuentes. I'm your...
You're a police officer? Sabat ito, nakagat niya ang labi at napasinghap naman ito. May butas ka po. Ha? Clueless niyang tanong. Hindi niya agad na-gets ang sinabi nitong may butas siya. Nakangiwing nilingon niya si Venice. What's butas? He's talking about your dimple, Job. Jose Benjamin Fuentes palang pangalan mo. Actually, naalala kong binanggit yan ng pinsan mo. Pero hindi ka ba umattend ng wedding nila? Hindi kita nakita. Wika nito. Bantay ako sa labas. Sumaglit lang ako sa simbahan para makita sila. Sagot niya. Ang atensyon niya ay nasa kambal na. Hindi na pala kailangan ng DNA test. Ebidensya na sinasabi mong butas. Pero bakit butas? Yung anak ng pinsan ko nagpauso sa butas, si Francie. Job, he's Joshua Van. Yung umiyak kanina dahil tinulak mo raw siya. Hindi ko siya tinulak. Naglalakad lang naman ako na marinig kong umiiyak na siya. Depensa niya. At iyon naman talaga ang totoong nangyari. Kung ganun po, kasalanan mo pa rin. Hindi ka po tumitingin sa dinaraanan mo, kaya natulak mo si Joshua Van. Sabat ang batang pasaway. Joshua, yung bibig mo anak ha, dahan-dahan sa pananalita. Mahinahon na sita ng ina nito. Ako po mama, pakilala mo po ako sa kanya. Singit naman ang kakambal nito. Mukhang magkaiba rin ang ugali ng kambal. Hindi hamak na mas kalmadong isang ito. He is Josiah Ben. Mas pilyo yan sa kakambal niya. At siyang panganay. Josiah and Joshua. He's your papa. Ngayon ko lang nalaman ang pangalan niya. Kasi Job lang ang sinabi niya noon. Paliwanag ni Venice at nagsimula na namang bumilis ang pintig ng puso niya. Parang sa buong buhay niya ay ngayon ay siya nakaramdam ng kaba. Papa? Here's our papa, mama? Alam paano na yan? Patawarin ko na po siya agad? Kasi papa ko po siya. Mama, hindi pa po kami bati ni papa. Nagpapadyak na sabi nito. Kahit ganoon, naging reaksyon ay natuwa pa rin siya. Tinawag pa rin siya nitong papa. At kung sa patigasan ng ulo, panalo ang bunso. Pero mabilis mo ring maaamo yan. Kahit matampuhin, hindi kagaya ni Josiah, kailangang may suhol. Paliwanag pa ni Venice. Lumuhod siya upang magpantay ang mukha nila ng kambal. Inilahad niya magkabila niyang kamay. I'm sorry, son. Please, patawarin mo na si Papa. At bati na tayo. Malambing niyang sabi. Si Josiah ang lumapit sa kanya. Hinalikan nito ang likod ng kamay niya at ang sunod itong ginawa ang hindi niya inaasahan. Josiah Ben? Tawag ng mami nito. Nagpumilit kasi itong umupo sa balikat niya na parang magpapabuhat. Kalong mo po ako, Papa. Munting request ito. Napapangiwi siya sa mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang buhok. Sige po, bati na kayo ni Joshua Van. Kalong din po ako, Papa ko. Tumulad nga rin ang bunso nila. Teka lang, baka mahulog kayo. Kinakabahan na sabi niya, pero sadyang makulit talagang kanyang mga anak. Wala siya nagawa kundi yan tumayo at parehong hinawakan ng mga ito sa likod. Naramdaman niya na parang dudula sa balikat niya si Josiah, na nasa kaliwang balikat niya. Napatili si Venice at agad niya itong hinawakan sa damit. Napabungis-ngis ito na nakabiti na sa ere. Job! Sorry, mahuhulog na kasi siya. Wika niya at ito nang bumuhat sa panganay nila. Pasaway ka talaga, Josiah! Saway nito sa kanilang anak. I think alam ko na kung kanino nila natutunan ng ganito. Naiiling na sabi niya at inayos niyang pagkakakarga kay Joshua. Pinaduos-dus niya ito sa likuran niya. Sa pamangkin mo, sagot nito. Dumako naman ang paningin niya sa lalaki naglalakad na sa kinaroroonan nila. Kilala niya ito. Isa sa mga kuya ni Venice. Venice, halika na rito. Magsisimula ng programa. Sabi nito at diretso siyang tinignan. Isama mo si Benjamin. Napatingin sa kanyang dalaga, nakangiti pa ito. Tara na, ipapakilala kita sa parents ko. Yun ay kung handa ka makilala sila. Sure. Tugon niya. Kinuha niya si Josiah at 2 bata na ang kinarga niya. Samantala ay pangiti-ngiti lang sa mesa si Venice. Sa totoo lang, ay natatawa siya sa reaksyon ngayon ni Job.
Ang ama ng mga anak niya ay pinsan pala ng hipag niya. Kaya naman pala may pagkakahawig din ito kay Adriela. Isa yun sa mga rason kung bakit siya umalis noon. Pakiramdam niya ay nakikita niya si Adriel kay Job, kaya natatakot siya na baka masaktan niya lang si Job. Akala niya ay mahal pa rin niya si Adriel, kaya parang nakikita niya ito sa bago niyang kakilala at ayaw naman niya maging panakipbuta si Job. Dahil duwag siya, ay tumakbo siya. Venice, anak. Hindi mo ba tutulungan si Benjamin sa pag-awat sa mga anak mo? Tanong ng Daddy Vito niya. Kasama niya sa mesa ang mga magulang niya. Nasa kabilang table naman ang pamilya ni Job. Hayaan niyo siya, Dad. Para naman masanay siya. Nakangiti niyang tugon sa kanyang ama. Malilikot kasi ang mga anak niya, kung saan nagpupunta ang mga ito at hinahabol na ng ama. Natawa siya nang hindi na siguro na kaya ni Job na sundan palagi ang dalawang bubuwit. Binuhatan nito ang mga bata at naglakad na palapit sa kanila. Papa, play pa tayo! Matinis sa sigaw ng kanilang bunso. Later, iinom muna ng tubig si Papa. Bumati ito sa mga magulang niya na makalapit na sa kanila. Job, iho, pagpasensya mo na mga anak mo ha? Ganyan talaga sila kaligalig. Disiplinahin mo rin sila minsan at huwag mo sila masyadong spoiled. Baka rin hindi matakot sa iyo mga yan. Opo, Tita Ingrid. Magalang na tugon ng binata. Lola Mi, takot po ako kay Papa. Pinitik niya po ang bibig ko kanina. Kasi po, ginaya ko po sinabi kanina ng Mama. Sabad ang panganay nila. Sinanyasan niya si Job na umupo sa tabi niya. Pinaupo naman niya sa kandungan niya si Joshua. Pinagpapawisan na rin ito. Makinig kayo sa Papa niyo ha. Don't forget na magpakita ng magandang asal mga apo. Paalala ng daddy niya. Opo. Chorus ng dalawang bubuwit. Binigyan niya ng tubig si Job. Nakangiting nagpasalamat ito sa kanya. Pati ang ama ng kanyang kambal ay pinagpapawisan na rin. Paano mo nakayanan na mag-isa kang nag-aalaga sa kanilang dalawa lalo na sa mga ganitong event? Hindi naman ako nahirapan. Yung mga kuya ko nagbabantay sa kanila kapag may ganitong event. Noong nagpa-practice pa lang silang maglakad, ganyan na sila kaligalig. Pahayag niya. Napapisil lang ito sa matangos na ilong. Good luck ha. Kaya mo yan, Job. Nandito lang ako at bibigyan kita ng tubig. Umusli ang labi nito pagkatapos ay umiling. Natawa ang mami at daddy niya. Si Job ang nagatid sa kanila sa hotel na tinutuluyan nila sa Tagaytay dahil pansamantala lang naman sila mag-i-stay sa Pilipinas. Sige na Job, bumalik ka na. Kailangan ka pa raw ng tito mo. Tulog naman ang mga bata. Nasa kama ng kambal, pagod na pagod sa pakikipaghabulan sa ama. Sinipat nitong relong pambisig saka bumuntong hininga. Babalik ako mamaya, pero wag mo na ako hintayin pa. Mag-check-in ako. Sabi nito. Sige, ingat ka Job. Basta kung may kailangan kayo, tawagin mo lang ako, Venisa. May contact number na ako sa'yo. Oo, sige na, alis na. Ilan sandali pa itong tumitig sa kanya. Nang humakbang ito ay napaatras din siya. Pero hinapit siya nito sa baywang at hinalikan siya sa noo. Thank you for today and for the gift you gave me. You, Venisa, are one of the best things that happened in my life. Because of you, I became a father when I never imagined I would. I've already forgiven what happened before. See you later. Nakangusong sinara na niya ang pinto. Magtutungo na sanay siya sa kama nang may kumatok na naman. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya si Job. Oh, may kailangan ka pa ba, Job? Ano, papalitan mo pa ba sila ng damit? Tanong nito na ikinakunot ang kanya noo. Oo, bakit? Let me do that, Venisa. Muli na itong pumasok sa hotel room nila. Wala naman siya nagawa kundi hayaan ito. Kumuha lang siya ng pamalit na pajama sa mga bata. Pagkatapos ay ibinigay niya ang baby wipes dito. Marunong ka ba, Job? Curious na tanong niya. Umupo na siya sa gilid ng kama at pinagbasdan niya lang ang binata. Yes, ginagawa ko doon sa pamangkin ko, Venisa. Oh? Mahirap ba silang alagaan? Hindi naman talaga madaling mag-alaga ng bata, Job. Lalo na't dalawa pa. Pero worth it naman ang pagod ko sa pag-alaga sa kanila kapag nakikita ko masaya sila. Ngingitian nga lang nila ako, nawawala ng pagod ko. Paliwanag niya. Napapangiti pa siya sa tuwing naaalala ang pinagagawa ng kanyang makukulit na kambal. Sorry,
Kung hindi mo lang ako tinakbuhan noon, baka kasama mo sana ako sa pag-aalaga sa kanila. Mababawasan sana ang stress mo o baka madadagdagan pa dahil sa akin. Natatawang sabi nito. Abala na ito sa pag-aasikaso sa mga anak nila. Job, sa tingin mo, kung hindi ba ako umalis noon, magiging okay ba tayo? I don't think na magugustuhan mo rin ako. Sakit din ako sa ulo, baka akala mo. Don't underestimate my feelings, Vanessa. If you want me to be deeply in love with you, I'm capable of that. We, talaga? Pulis ka. Kilala ko mga kauri mo, Major Fuentes. Yung mga pulis daw ay matutulis. Inikutan pa niya ito ng mga mata, subalit ang hudyo ay umisila. Yes, maswerte ka dahil iba na bihag mo. Loyal pa. Wika nito, sabay kindat sa kanya. Dinampot niya ang unan sa kahinagis dito. Ang kaso ay nasalo naman nito yun. Maswerte lang ako dahil sa kanila. Anya, at tinignan ng mga anak niya mahimbing ang tulog. Yeah, hindi na rin ako lugi sa'yo. Maganda na't mabait pa. Ekis lang sa pangiiwanan sa akin. Natawa siya sa sinabi nito. Bilisan mo na nga dyan, Jose Benjamin. Magigising yung mga anak mo kapag nagdaldal ka pa riyan. Supladang sabi niya. Humalakhak lang ito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Kalahating oras pa yata ang ginugol doon ni Joe bago ito nagpaalam na aalis na. Humiga na rin siya sa kama at natulog. Nagising si Venice sa makarinig siya na parang may umiiyak. Nang balingan niyang kambal ay yung bunso niya si Joshua ang umiiyak. Ang kuya nito ay tulog na tulog pa. Joshua, baby, why are you crying? Malambing niyang tanong. Kinalong niya ito at hinalikan sa ibabaw ng ulo. Mama, naginip po si Joshua Van. Tugon nito na may kasama pang pagsinghot-singhot. Ano naman yun, anak? May papa na raw po kami ni Kuya Josiah, Mama. Nakipag-play ba raw siya sa amin? Parang totoo nga po, Mama eh. Pero bakit nagising na ako? Wala naman pala si Papa. Tanong nito. Napasa po siya sa noo. Ganoon talaga minsan ang kanyang bunso. Akala nito ay panaginip lang ang realidad. Mama, bakit po naiyak si Joshua? Nagising na rin ang kanyang panganay. Para itong maliit na pusa na agad dumikit sa kanya. Kuya, wala pa po tayong Papa. Sumbong nito sa kakambal. Mama, nasa na po si Papa? Tanong naman ng panganay. Malay ko. Kibit balikat ang sagot niya kaya napanguso ito. Kuya, umiyak ka rin po. Wala po pala tayong Papa eh. Napangiwi siya sa lakas ng pag-iyak ni Joshua. Ha? Di naman ako naiyak. May Papa kaya tayo, Joshua? Mama, si Papa po. Saan mo siya tinago? Mama, si Papa po. Ilabas mo na. Dali na po. Nagdadabog na sa adito. Mukha bang itinago kong papa nyo? Tara na nga't paliliguan ko kayo. Mamaya may pulis na huhuli sa inyo. Kasi sutil kayo eh. Tara na! Anya, saka binuhat si Joshua na pahikbi-hikbi pa. Sa kabilang banda ay malapad ang ngiti ni Job na naglalakad sa hotel room ng kanya mag-iina. Hindi niya siya nakabalik kagabi dahil tinulungan niya ang Tito Arnold niya sa pag-aasikaso sa bahay ampunan. Ngayon ay inagahan na niya para makasabay niya sa agahan si Venice, pati ang kanilang kambal. Mama, where is Papa? Lalo siya napangiti na marinig ang boses ng isa sa kambal. Hindi pa siya sigurado kung si Joshua ba yun o si Josiah. Sa magkabilang kamay ni Venice ay hawak nito ang mga kamay ng kambal. Hanap po si Papa? Tanong niya na makalapit siya sa mga ito. Agad na namilog ang mga mata ng kambal. Papa ko! Sigaw pareho ng dalawang bubwit. Bumitiw ang mga ito sa ina at kapwa yumakap sa magkabila niyang binti. Pati na mga maliliit na paa ay ipinulupot pa. Ay, para kayong kuwala kung makakapit kay Papa ah. Komento niya na sinabayan pa ng tawa. Kuwala po, Papa. Parang ganito po kahigpit ang kapit ha, Papa? Matapan niyang tinitigan ng anak niya. Sinusuri kung may mahahanap ba siya para makilala niya ito. Ang hirap dahil sobrang magkamukha ang kambala. Papa, dapat po dyan ako kakapit sa'yo para magiging kuwala na po ako for real. Segunda ng isang kambal at ito ang sunod niyang tinitigan. Nang makitang pag-ngisi nito na tila nangaasar ay napangisi rin siya. You're Josiah Ben, right?
tanong niya. Opo, Papa. I'm Josiah Ben. Bakit po? Nakalimutan mo na ako agad? Kunot noon tanong nito, umiling naman siya. Hindi naman. Mahirap lang kayong kilalanin at ito naman. Binalingan niya si Joshua. Ngayon alam na niya kung paano kilalanin ng mga anak niya. Inosenteng tignan ng bunso, hindi kagaya ng kuya nito na parang laging may naiisip na kapilyuhan. Nakalimutan mo na rin po ako, Papa. Nakanguso nitong tanong. Hindi nga. Kinikilala lang kayo ni Papa. Ikaw si Joshua Van. Bitaw nga muna kayo. Anya at agad namang bumitiw ang mga ito sa kanya. Pareho niyang binuhat ang mga ito sa magkabila niyang braso. Nilingon niya si Venice na nakangiti lang. Kapag matagal mo na sila nakakasama, makikilala mo rin sila, Job. Si Mami nga, binigyan agad sila ng bracelet para hindi siya malito sa mga apo niya. Pero hanggang ngayon, nalilito pa rin naman siya. I see. Tumatangon sagot niya. Paano mo naman nakilala si Josiah? Bata-bata pa. Ganun ako makangisi. Ganun ang nakita ko kahapon. At ganun din ang itsura ko ng bata pa ako. Parang ang daming naiisip na kalokohan. Anyway, Vanessa, pwede ko ba kayong iuwi sa bahay? Tinaasan siya nito ng kilay. Bakit mo naman kami iuwi sa bahay mo, Job? Gustong makilala ng mga magulang ko, mga bata. Siyempre, pati na ikaw. Ayos lang ba sa'yo? Nagpaalam na rin ako sa parents mo. Kausap ko sila kanina over the phone. So, okay, no problem. Pero hindi pa kami nakakapag-agahan, Job. sige, kakain muna tayo. Saka tayo babiyahe papunta sa Batangas. Di kailangan na rin naming mag-check out sa hotel? Oo, nauna na nga nagtungo sa Batangas ang parents mo, pati na mga kuya mo. Kung ganon, iniwan nila kami rito sa hotel? Nanlalaki ang mga matang tanong nito. Alam nilang kasama niyo ako kaya umalis na sila agad, Venice. Napanguso ito. Kung hindi niya lang kargang kanyang mga anak, ay nagawa niya sanang kurutin ang pisngin nito. Bago pala tayo umalis, daanan natin ang pinsan ko si Victoria. Baka nagpapakabisi sa trabaho niya babaeng yun. Naiiling na sabi nito. Okay, tugon niya. Nang matapos silang kumain ng agahan, ay dumiretso sila sa resort ng pinsan nito. Kaso ay wala doon ang babae kaya dumiretso na sila sa Batangas. Pagdating nila sa bahay ay nag-aabang na ang mga magulang niyang sina Criselda at Antonio Fuentes. Welcome! Salubong ng Mama Criselda niya. Josiah at Joshua. Siya si Lola Criselda, siya mama ko. Tapos yun naman si Lolo Antonio. Sige na, bless muna kayo, tapos kiss nyo sila sa pisngi. Sabi niya sa mga anak. Hindi naman nahiya ang mga ito, agad na lumapit sa lolo at lola. Bless po, Lolo, Lola. Sabay na wika ng kambal. Ang gagwapo niyo naman. Naku, kamukhang kamukha mo, Job. Wika ng kanyang ina. Naluluha na ito sa tuwa. Ma, pa, si Venice Garmaniego po. Kapatid po siya ng asawa ni Adriana. Pakilala naman niya kay Venice. Inakbayan niya ito pero tinanggal din ito ang kamay niya. Hello po, tita, tito. Nagkita ho ulit tayo. Nakangiti nitong sabi. Siya naman ang nagulat dahil parang kilala nito ang mga magulang niya. Venice, iha. Hindi ko akalain na ikaw palang nakabihag sa puso ng aming pihika na anak. Akala namin wala na siyang balak na mag-asawa. Nauna pa nga ang promotion niya kaysa sa love life niya. Wika ng mama niya. Niyakap nito si Venice. Welcome to our family, iha. Singit naman ang papa niya. Thank you po. Nakangiting tugon ni Venice, saka siya nito hinila. Namit ko ng parents mo sa wedding ni Kuya Viraj. Hindi ko alam na mga magulang mo pala sila. Kasalanan mo't hindi mo sinabi sa akin ang buong pangalan. Hinanap sana kita. Mahabang sabi nito pero kumunot lang ang kanya noo. Matapos makilala ng mga magulang ang kanya mag-iina, ay doon na rin unti-unting nagsimula ang masaya at payapang buhay na hindi niya inaasahan na mabibigyan siya. Halos isang buwang nanatili si Venice sa Pilipinas kasama ang mga anak niya. Tumutuloy sila ngayon sa kondo ni Job. Pero ngayon ay nasa resort sila na pagmamay-ari ng pamilya Abellera. Mama, dali. Mataas na po ang building nila. Sa atin na lang po ang hindi. Nakasimangot at sabi ng anak niya si Joshua. Naisipan kasi ng mga ito na gumawa ng sandcastle at silang dalawa ng bunso niya ang magkapareha. Kalaban nila sina Josiah at Job. Anak, sandali lang naman.
Sabi niya. Talo na si Mama at Joshua! Sigaw ni Josiah. Nakita niya na mula agad ang mga mata ni Joshua. Kaya si Job ang piningot niya sa tenga. Aray ko naman, babe. Mahina nitong reklamo. Ayoko maglaro ng ganito, ikaw na ang tumapos. Kunot noon sabi niya. Do, tapusin mo. Nagpapaligsahan tayo rito, babe. Naiiling na sabi nito. Inginuso niyang bunso nila. Umuusli na rin ang nguso nito. Joshua, gusto mo mag-merge na lang ang sandcastle natin, anak? Maganda ba yun, Papa? Hindi po ba talo na kami ni Mama? Malungkot na tanong nito. Binuhat ito ni Job at pinaupo sa kandungan nito. Maglaro na lang tayo, anak. Right, Josiah? Ayoko po, Papa. Tayo po ang partner, sila po ni Mama. Hindi po yan fair kung tutulungan mo ang kalaban natin. Joshua, bawal yun! Malditong sigaw ng panganay niya. Ayaw talaga nitong magpatalo. Kaya hinubad niya ang tsinelas na makita yun ni Job ay agad itong binuhat ang panganay nila saka tumayo. Babe, calm down. Bata lang yan. Huwi ka nito. Oo, bata nga. Pero tama bang ganyanin ang kapatid niya? Naku, ibaba mo yan, Job, papaluin ko yan sa puwet. Anya at saka lumapit kay Job. Dalawang bata ng buhat-buhat nito. Tinawanan lang siya nito at nagpahabol pa sa kanya. Dahil doon ay nakalimutan ng kambalan tungkol sa paligsahan. Tumatawa na rin ang mga bubuit. Habol, Mama! Habol! Sigaw ni Joshua. Napapangiti siya, naalala niyang bakasyon niya noon kung saan niya nakilala si Job. Nang pareho sila napagod ay umupo na lang sila sa dalampasigan. Josiah, lagi mong tatanda na kakampi mong kapatid mo, okay? Huwag mo siyang ituring na parang kalaban mo sa lahat, anak. Ang pamilya ay pamilya. Dapat wala nag-iiwanan at dapat nagtutulungan kayo. At ikaw ang kuya, ikaw ang panganay, ikaw ang magtatanggol sa mga kapatid mo maliban kay Papa. Mahabang paalala ni Job sa kanilang anak. Papa, si Joshua lang po ang kapatid ko, pero promise po na magiging mabait na po ako. Nakataas ang kamay na sabi ni Josiah. Magaling, kaya kalab ni Papa eh. Ako po, Papa. Love mo rin po ako. Singit ang bunso nila. Oo naman anak, mahal ko kayo ng kuya mo. Si Mama po. Tinuro siya ni Josiah. Ngumisi ito sa kanya, tinaasan niya tuloy ito ng kilay. Ibang klase ng pagmamahal ang para kay Mama. At gabi-gabi ngayon Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil kinurot niya ito sa tagiliran. Ipapaalala ko lang sa'yo kung ano tayo ngayon, Jose Benjamin. Sabad niya, pinandilatan pa niya ito ng mga mata. Akala mo hanggang dito lang tayo? Tila nangahamon na tanong nito. Nagsalubong ang kilay niya nang tumayo ito at pagkatapos ay lumuhod. Hey Job, what are you doing? Hulaan mo, babe. Tatadyakan kita kung may gagawin kang kalokohan dyan, Job Banta niya dahil sa kaba, natawa naman ang kambal. Nang makita niyang inilabas itong singsing ay mariin niyang naitikom ang bibig. Alam mo ba, Venisa, may mga panahong pakiramdam ko ay napag-iwanan na ako ng mundo. Habang ang iba ay tila nakarating na sa buhay na minimithi nila, ako ay nanatiling naghihintay. Oo nga't malayo na rin ang narating ko, pero parang may kulang pa rin. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahan na pinisil. Job. Pagod, tahimik, at nagtatanong kung may darating pa ba sa akin. Pero hindi alam ng puso ko na sa bawat araw ng pagtitiis, may hinahabing plano para sa akin. Isang planong mas maganda at mas buo. Salamat na rin sa drawing at sulat na iniwan mo. Nagbigay yun sa akin ng kaunting pag-asa. Kaya sana, Venice Garmaniego, gawin mo akong pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Hayaan mo sana kung araw-araw kung makita magaganda mong ngiti. Makita ang pangisi ni Josiah at ang mukha ni Joshua sa tuwing nagtatampo siya. Hayaan mo sana kung lalo pang makapasok sa mundo na kayong tatlo lang ang makikita ko. Please, marry me. Sa lahat ng marriage proposal, alam niyang iba ang kay Job. Dahil hindi ito nagtanong, tila nakikiusap lang sa kanya. Sa ilang araw na nakasama niya ito noon, alam ng puso niya na mabuti itong tao. Ngayon pa ba niya tatanggihan ito? Ngayon pa ba na malaki na ang naging role nito sa buhay niya? Higit na sa mga anak niya? Yes, pakakasalan kita. Kasi guwapo kayo eh. Venice. Nakuha mo na noon pa man ang puso ko. In denial lang ako.
But now, I'm sure, it's only you I want to be with for the rest of my life. Jose Benjamin Fuentes, I love you. Luha ang sinuot nito sa kanyang singsing. I love you more, babe. Hinalikan nito ang likod ng palad niya at hindi lang doon natapos. Masuyo siya nitong hinalikan sa labi na buong puso naman niyang tinugon. Pareho silang natigilan nang may sumaboy na buhangin sa kanila. Mabilis na hinarangan siya ni Job. Yay! Kasalan na po! Chorus ng makukulit nilang anak. Dumadampot ang mga ito ng buhangin. Joshua Van Josiah Ben! Matinis sa sigaw niya. Natatawang nanakbo ang kambala. Pambihira, ang galing manira na moment. Papaluin ko na mga isapit, babe. Go lang, ganyan sila kasutel. Sabi niya. Pinagpagan pa nito ang damit niya para tanggalin ang buhangin. Humalik ito sa noon niya bago hinabol ang mga sutil na bata. Nakangiting pinagmamasdan naman niya ang singsing, halatang mamahalin yun. Iyon ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Ang hingin na lalaking mahal niya ang kanyang kamay upang pakasalan siya. Gusto ng mga magulang nila na enggrande ang kanilang kasal, hindi lamang dahil pareho silang galing sa mayayaman na pamilya, kundi dahil si Job ay solong anak. Siya naman ay nag-iisang babae at bunsong anak ng pamilya, kaya medyo natagalan pa bago sila naikasal. Makalipas ang ilang buwan, madaling araw na makaramdam ng gutom si Vanessa. Ayaw man niyang gisingin ng asawa na mahimbing ang tulog, ay wala naman siyang choice. Job, gising, babe, wake up! Itinapat pa niya ang bibig sa tenga nito, sabay tapik sa pisngi. Umungot ito at nagmulat ang mga mata. Nang makitang gising siya ay umupo ito. Umaga na ba? Inaantok pa nitong tanong. Hindi. Madaling araw pa lang. Nagugutom ako eh. Ha? Ipagluto mo naman ako, babe. Hindi ba pwedeng itulog yan, Venice? Nang akma itong hihiga ulit, ay kinurot niya ito sa tagiliran. I'm pregnant, remember? Gusto mo itulog ang gutom ng anak mo, ha, Jose Benjamin? Umungol ito at talagang walang choice kundi pagbigyan siya. Bumangon na ito at nang itaas niya magkabilang braso ay walang imik na pinangko siya ng asawa. Oo, buntis na naman siya sa pangatlo nilang anak. At ito na talaga ang magiging bunso nila. Pinagbigyan niya lang talaga ang kanyang asawa. At sa mga sumunod na taon, lalo pang gumanda ang buhay nilang pamilya. Puno ng pagmamahal, pagtitiwala, at mga alaala na sabay nilang binuo. Patunay na ang lahat ng pinagdaanan ay humantong sa isang masayang wakas. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagsisimula sa romansa. Minsan, nagsisimula yun sa simpleng pagkakaibigan, sa mga tawanan na walang inaasahan, sa mga usapang walang halong pangako, at sa presensyang sapat na para gumaan ang loob ng isa't isa. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!